Nopis, magandang umaga. Ayan, hatid na natin si Raven sa school nila. Hindi nga pala tayo nakapag-exercise ngayon. Gawa ng pinapahinga muna natin yung muscles natin. Bukas banat ulit tayo. At least naka 4 days straight ako ng pagja-jogging. Bilis talaga ng panahon mga pis no? Matatapos na agad ang January. Hindi natin namamalayan. Gagraduate na yung mga anak natin at susunod na baitang na. Kaya ayan, paghatid ko kay Raven dumiretso na ako dito sa palengke. Maghahanap tayo ng pwedeng ulamin at lutuin syempre. Dito nga pala pis yung pinakasentro ng palengke namin, R5 kung tawagin. Kaya maganda magnegosyo dito kasi talagang busy busy street. Tagal ko na din tumatarget ng pwede pwestuhan dito mga pis pero sa ngayon wala pa talaga. Yung dati namin pwesto malapit-lapit dito pero yung bago namin nilipatan, all goods naman dun mga pis, daanan din ng mga tao. Maraming kanto dun Tempo na lang Ilan po? Uy, 300 lang. 300, 8.8. Kaya nakauwi na tayo mga pis at tutulungan natin si Esme dito sa negosyo niya. Gawa ng may nagpa-deliver sa kanya o nagpagawa ng tawag dito, balloon tower. Yun sa mga yata yung mga ribbon cutting, yung mga bagong negosyo na binubuksan. Yan yun di ba yung mga nasa dalawang gilid. So ayan, pinik up dito sa amin. Yung grind ni Esme, laking bagay din sa amin niya. Kaya yan, dumaretso tayo dito sa tindahan. Gawa ng ang daming order. Tinulungan ko na si Utol kasi matatambakan siya. Ang hirap kasi talaga dito pag mag-isa. Yung gagawin mo na i-deliver mo pa. So pinuntahan ko muna siya. Iniwan ko muna yung niluluto kong ulam dun. Pinapalambot pa naman Kaya naman tignan-tignan ni Esme yun. So ang punta ko kasi talaga dito 12 pa. Siyempre pag nakikita kong marami na yung order, tinutulungan ko si Utol. Tulungan lang siyempre. Kaming dalawa lang talaga nagtutulungan ngayon Hindi ko pa kasi siya hinahanapan ng kasama yung magiging partner niya. Sa ngayon ako muna magpo-full time dito. Gawa ng marami akong gustong gawin Way back 2022 or 2023, dalawa po ang pwesto ko dito sa subdivision namin So 4 po yung tao ko noon, na leverage ko naman. May mga error kaya gusto kong itama yung mga pagkakamali noon bago ko i-leverage ulit. Kailangan ko matapalan yung butas bago ko pakawalan ulit yung tindahan. Ayan, Travis, kain ho. Bausa. Ay! Kain na. Yum yum. Yum yum. Kain na. Ayos. Apo. Siyempre mawawala ba ang teas pa na may labuyo at kalamansi. Yun na. Nakalit na. Yun, fast forward mga pis, back to work na tayo. Siyempre, ano pa ba? So yun mga pis, mabalik ko lang yung kwento ko kanina, kwentuhan tayo. So i-share ko lang sa inyo, yun nga, 4 yung naging tao ko noon, 4 yung pinapasahod ko. So ma-share ko lang naman mga pis kasi isa yun sa formula kung gusto natin makaalis sa sitwasyon natin or mas may malaki tayong pangarap. So ang pag-leverage ng negosyo kasama po talaga yan. Alam ko nasa level 2 yan Nag-start kasi ako magtinda ng sisig 2020, so pandemic days yun mga pis. So nag full time ako in 2 years, nakapag-decide ako na i-leverage, naganap ako ng tao at naging 2 yung tindahan ko. Nag full time tatay ako in 2 years at pinakawalan ko kaagad yung negosyo. So ni-leverage ko, may mga tao ako at yun yung pagkakamali ko. Pero yung pagiging tatay ko ng 100% in 2 years, hindi ko pinagsisihan yun at napakasarap nun na araw-araw ko kasama yung pamilya ko. So yung mga lesson na natutunan ko ng mga panahon na yun, lalo na nagsara yung isang tindahan namin dito. Nakampante kasi ako at habang tumatagal, napansin ko na nasa comfort zone na ako. Sarap araw-araw mo kasama pamilya mo tapos wala kang ginagawa kasi may mga tao ka, di ba? So yun nga yung mga error mga pis. Na share ko lang naman para at least kung may mga balak magnegosyo diyan, di ba? May mga matutunan kayo kahit papaano sa akin. Kaya sa mga nangyari na yun, pis, hindi tayo talo doon. Napakarami nating natutunan at babalik tayong mas malakas. Kaya araw-araw tayo magtrabaho ng malupit, bawal tamad. Ayos, all right.